Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Ganda ng boses ko, parang nag-e-echo ah. So, nababalitaan niyo ba yung mga pangyayari sa Pilipinas? Medyo nakakalungkot kasi marami mga trahedya. Pero, isa sa mga tragedy na alam ko, yung dalawang mag-asawa na kumakain sila. Tapos biglang yung lalaki parang nabulunan, tapos biglang yung bumula yung bibig niya. Tapos sabi niya sa asawa niya, pakiramdam ko mamamatay na ako, sabi niya gano'n. Sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ng asawa niya babae, huwag ka na magsalita. Hindi, kailangan ko ito masabi sa'yo bago ako mamatay. Sabi ng babae, ano ba yun? Matagal na kasi kitang niloloko, sabi ng lalaki. Sabi ng babae, alam ko, kaya nga kita nilason eh. Happy Mother's Day po sa bawat nanay na nandirito. Pag babae ang pinag-usapan, pag nanay, parang natawag dyan? Nakakasama ng loob? Nakakaano ba yun? Parang yung mga nanay kasi meron silang ministry. Ang tawag dun sa ministry nila, the Mary Testament. Pinapatawa ko lang yung mga nanay. Alam niyo ba na, nung panahon na, siyempre alam naman natin si Jesus Christ, yung nanay niya, si Mary, babae. Nung siya ay nag-ministry, ang tumulong sa kanya, mga babae. Nung siya ay pinako sa krus, yung nandun, kung saan siya pinako, mga babae din. At kahit nung ililibing na siya, yung mga sumunod doon, mga babae rin. Hanggang sa muli niyang pagkabuhay, yung nandun ay babae din, si Mary Magdalene. Alam niyo ba yon? Oo. Alam niyo kung bakit si Mary Magdalene? Kasi alam niya, pag babae ang nakakita, kalat ang balita. Di ba? Pero pag lalaki yung nakakita niyo, nagagawin pa ng mga lalaki, pag-iisipan pa na, boy, si Jesus? Wait lang. Hindi, magdadalawang isip pa yun pag lalaki, di ba? Pero pag babae, sigurado talaga kalat ang balita. Kaya, kung gusto nyo na mabilis yung balita, sasabihin nyo lang naman sa babae, simple lang Atin-atin lang to, wag mo pagsasabi. Wag kayong mag-alala, wala pang isang araw sa buong church na to, alam na yung balita. Lahat sila sinabihan nun. Wag mong sasabihin sa iba, sa atin lang to. Ayan, ang tawag dyan, the Mary Testament. Palakpakan natin yung mga nanay. Kaya mas maraming sa totoo lang, maganda yung ganong ugali ng babae, palakwento sila. Hindi ko naman sinasabing marites talaga yung mga nanay, pero dahil sa kanila, mas madami yung naaabot ng salita ng Diyos. Amen? Mary Testament. Naiyahan ko yung bawat isa, tayo po yung magsitayo, manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, purihin ka, sambahin ka sa hapon na to at kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord God, gabayan niyo nga po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at bigyan niyo po kami ng kalinawan sa aming isipan, amin pong lubos na maunawaan yung gusto niyong mensahe na matanggap namin ngayong hapon. Patuloy po namin itataas ang inyong pangalan, gabayan niyo po yung mga kapatiran namin na papunta pa lang at nawa kayo po yung maitaas ngayong hapon. Itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po ang maihayag. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So last week, yung mga wala dito, continuation lang naman yung gagawin natin. Ang title ko for today is A God of Love in a World of Suffering, Part 2. Okay? So, last week, i-recap lang natin para dun sa mga hindi naka-attend.
Yung tanong na nabubuo pag ito yung usapan ay, if God is a loving God, meron pala ako dito panlipat eh. Why do bad things happen? Why does He allow suffering and evil? So last week, medyo sinagot natin yung mga tanong na yan. Naglagay tayo ng 3 points. Ano yung mga points na yon? Number 1, evil exists. Ano daw yung mga evil? Ayan. Natural evil. Yung natural evil, yan yung mga calamity, yung mga sakuna, yung disgrasya, natural yan eh. Hindi mo mapipigilan. Kahit yung mga banggaan, di ba? Kumbaga parang it's natural, hindi mo talaga yan mapipigilan. Kasama yan doon. Pati yung mga sakit, yung pandemic, natural evil yan. Okay? Pag sinabi mo kasing evil, hindi lang yan si Satanas. Pati yung mga pangyayaring hindi maganda sa buhay ng mga tao. Moral evil, ito yung transgression or sin, kasalanan, disobedience ng mga tao. Number 3, supernatural evil. Ito na si Satan, tsaka yung kanyang hukbo, yung 1/3 ng mga holy angels na nagrebelde kay God. Yung lastly, the ultimate evil or the eternal evil, ito yung dagat-dagatang apoy. Okay? Yung point number 2, God exists. So even though there's evil in the world, God exists. And God is absolutely sovereign. Siya yung may authority, supreme power, pinakamakapangyarihan sa lahat, na kahit yung evil, inalaw niyang mag-exist. Hindi siya evil, pero pinahintulutan niya. Ibig sabihin, siya rin yung may kapangyarihan sa evil. Evil is not above Him. God is above everything. He is the sovereign God. Okay? Doon sa mga wala to, review lang. God exists and sovereign and allows and control the evil. Kontrolado niya yung evil. Siya yung may gawa niyan. He created everything. Okay? Pag gusto niyo makita yung preaching last week sa mga hindi naka-attend, pwede niyong search yung Change Life Christian Church sa YouTube, tapos panoorin niyo na lang. Okay? Yan, sabi dito, tignan mo. Psalms 103:19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Kahit yung evil, siya yung naghahari dito. Okay? Point number 3, God wills evil to exist. He wills evil to exist. Hinayaan niya or pinahintulutan niyang magkaroon ng evil. Ang tanong, why? Yan yung sinagot natin last time. Why? Ang sagot ay, free will is more important to God than disallowing evil. Mas importante yung free will mo, yung kalayaan mo na magdesisyon kaysa hindi niya i-allow yung evil. Parang yung nangyari kay Eva at Adan. Bakit ba kasi binigyan niya pa ng choice si Eva at Adan? Yun yung topic natin last week. Diba? Hinayaan niya yon, inalaw niya yon para hindi ka makulong. Hindi ka maging robot. Binigyan si Eva at Adan ng pagpili kung susunod sila sa Diyos o hindi. Okay? For what reason? For what reason? Bakit kaya? Bakit binigyan pa sila ng choice? Dahil nga mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong ikulong lang dun sa gusto niya. Ibig sabihin, meron tayong kakayahang pumili. Ito yung reason kung bakit dakila yung creation ng Diyos. Kasi hindi siya nag-create ng mga robot na susunod lang sa kung ano yung program sa kanila. Binigyan kayo ng pagkakataon para pumili, para ma-appreciate nyo yung mali sa tama. Para makita nyo yung kabutihan sa kagandahan. Para ma-appreciate nyo yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Okay? So, for what reason? Bakit niya mas pinili?
free will, ito. The existence of evil is in the end the praise of His glory. Para sa kadakilaan ng kanyang pangalan. Okay? So, para mas malinaw sa inyo ngayong hapon, sagutin natin yan ng mas malalim. Sana bigyan niyo ako ng mas mahabang time para mas maipaliwanag ko ito ng maigi. At lumabas kayo ng masagot sa isipan ninyo yung mga tanong. Okay? Now, why He allow bad things or evil? Pag ito yung usapan, sa mga nag-aral ng Bible, they know these attributes of God. Pag ang usapan ay evil or bad thing, may isang attribute si God na tinatamaan. Ano yon? Yung omnibenevolent. Ano yung ibig sabihin ng omnibenevolent? Most likely, ang sinasabi ng Google ay all good. Pero kasama na dyan yung pagiging all-loving ng ating Diyos. Kaya nga, kung mapagmahal yung Diyos, bakit merong kasamaan? Bakit merong bad things? Tatamaan yung pagiging omni-benevolent niya. Pagiging all good and all loving ng Diyos. Now, pag-usapan natin tong goodness of God. Okay? Yung kanta kanina, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Nagulat ka, ang ganda ng boss ko. Ano? Sa mga hindi nakakaalam, dati kasi akong singer. Iniwan ko lang yan kasi, gusto ni Lord na maging preacher ako dito. Biro lang. Goodness of God. Okay? So, what do you mean when you say God is good? Anong sense pag sinabihan mo yung Diyos na mabuti siya? In the Bible, the God is the source and the fountainhead, the head of all goodness. Siya yung pinanggagalingan. Pag binasa mo yung Bible, nakalagay doon na siya yung pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. Diba? Ayan o. Even sa mga ancient Greek philosopher, sino yan? Kilala nyo ba yan? Si Aristotle and si Plato. Kahit sila, nilink nila yung goodness kay God. Ano sabi ni Aristotle? Si Aristotle, trinay niyang i-define yung ethics. Naintindihan niya, he understood that for any ethical system to mean anything, there has to be standard for goodness. Para daw mas maunawaan natin yung ethics at magkaroon ng sense yung ethics, kailangan magkaroon ng standard daw yung goodness. Ano pang sabi niya? Acts and ideas and principles can only be deemed to be good or bad according to some standard. So dapat daw merong standard, sabi ni Aristotle. Ano pa sabi niya? If the standard is constantly sliding, changing, and shifting, ibig sabihin nagbabago-bago yung standard, we can never know whether something is good or bad. Kaya daw dapat yung standard na pagbabasihan ng goodness para ma-define natin yung ethics, ano nga ba yung mabuti sa masama, kailangan yung standard hindi nagbabago-bago. Kaya naman, ang sabi niya, the conclusion is, he conclude, for what is called the summum bonum. Ano ibig sabihin ng summum bonum? The highest good. The ultimate good. Meron daw ultimate good. Nililink niya yung ultimate good
sa ultimate being. Sinasabi niya doon, merong Diyos. Even the philosophers, mga matatalinong tao nung unang panahon, eto maiksi na lang. Si Plato, ang sabi niya, tinawag niya si God the idea of good. Kung meron kayong titingnan na standard, ano nga ba yung magiging idea ng tao sa pagiging mabuti? Yung Diyos daw yun. Sabi yan ni Plato. Okay? So, sa theology, sabi dito, how does God relate to the concept of the good? Ito yung tanong. Some question is this. Is there some kind of standard for goodness that is independent from God? Meron bang standard ng goodness na separated or independent kaysa sa Diyos? Nakahiwalay. Pangalawa, is there a law that defines goodness that is over God? Meron daw bang batas na makakapag-define ng kabutihan na mas mataas kaysa sa Diyos? Ano pa yung question? Is God under the law? Is there a law of goodness that even God is required to obey? Meron daw bang standard or may batas daw ba yung goodness na yung Diyos mismo ay susunod? Nire-required na sumunod? So, next question is, or is God outside of law? Ito yung biblical concept. Let's read this. There is a law of goodness in Bible that even God must obey. Parang tinatanong niyo naman ako, no, sa isip niyo, no? Wait lang, di pa tapos. By which God Himself is judge. And that goodness, however, is not something apart from God, but the standard of goodness itself is the eternal character of God Himself. Parang ganito yan. Explain ko sa inyo. Sinong gumawa ng batas? Sa Bible? Si God. Sa sobrang dakila ng Diyos, yung ginawa niyang batas, sinusunod niya rin yon. Bakit niya sinusunod? Kasi hindi yun independent sa Kanya at hindi yun nakahiwalay sa Kanya. Yung standard ng goodness na sinusunod niya ay siya mismo yun. Wait, hindi niyo masyado naiintindihan. Dito sa Manila, parang ganito, gusto kong mas maintindihan siya. Dito sa Manila, hindi bawal dumura. Ugali ng mga Pilipino yun, di ba? O kaya hindi siya bawal. Ugali natin yun eh. Tama? Pero sa Davao, pumunta ka. Dahil ugali ni Duterte sigurong hindi dumura. Hindi ko alam kung ugali niya yun. Pinagbawal niyang dumura sa kalsada. Kasi hindi niya siguro ugali yun. Piling niya bastos yun. Siya mismo yung ginawa niyang batas. Character niya mismo yung hindi dumura. Kaya siguro, parang gano'n, no? Ini-example ko lang naman. So kung merong isang hari na gagawa ng batas, bawal pumatay. Kasi alam niya na sa sarili niya, hindi siya pumapatay. Ngayon, kung isang hari ay tyrant, anong ilalagay niyang batas? Pwedeng pumatay? Hindi may masama. Bakit? Siya mismo kaya niyang pumatay at para sa kanya, hindi masama yung pumatay. Ito yung konsepto ng Bible. Yung Diyos, yung naglagay ng law, siya yung gumawa ng law, at siya mismo ay sumusunod dito. Anong dahilan? Kasi siya mismo yung standard ng goodness na ginawa niyang batas. It's His character. Sabi dito, when we say that God is a law unto Himself, we mean that God always act, lagi siyang kumikilos, at yung behavior niya,
He behaves, his act and behaves to his own nature according to his own character. Ito nga yung maganda eh. Sabi, wag mong kakainin yung prutas sa gitna ng halamanan, sabi kay Eva at Adan. Anong dahilan? Kasi malalaman mo kung ano yung tama at mali. Mamamatay ka. Sabi ng ahas, hindi, magiging kasing talino ka ng Diyos. Malalaman mo yung tama at mali. Nangyari nga ba? Naging matalino nga yung tao. Alam niya na ngayon yung tama at mali. Kaya instinct ng tao na masama pumatay. Kasi we are created nung unang panahon in His image, in His likeness. Meron naman talagang budhing mabuti, pero naging makasalanan lang tayo. Now, the character of God na tinutukoy ko kanina pa is altogether holy. That character is altogether righteous. Pag sinabi mong holy, ipasok ko na lang to. Pag sinabi mong holy, ang standard natin dyan, yung taong righteous, pure. Tama ba or mali? Pag sinabi mong that person is holy, yung mga ginagawang santo, di ba yung mga taong nagiging santo, holy daw sila, pure, kaya siya tinawag na santo, kaya sila tinawag na holy, kasi they are righteous. Sumusunod sila sa lahat ng batas. Now, pag sinabi mong si God ay holy, ibang usapan yun. Kasi mas mataas pa siya sa batas. Siya mismo yung dahilan, nagkaroon ng standard, yung pagiging holy. So, yung goodness, it's the same thing. Yung goodness ng Diyos, gusto kong maintindihan nyo to, yung pagiging mapagmahal niya, yung loving God, and all good na Diyos na meron tayo. Siya mismo yung batas na yon. Yung standard ng pagiging mabuti at pagiging mapagmahal ay siya mismo yon kasi character niya yon. Nature niya yung pagiging mabuti. At kung bakit alam natin kung ano yung tama sa mali, kasi alam natin na mabuti yung Diyos. Now, ang question nga lagi bakit may suffering pa rin kung talagang mabuti siya? Many people disputed the goodness of God. Kung i-question nila, gusto nilang maliin or gusto nilang sabihin na hindi totoo, magsabi ako ng pangalan, wala naman dito kasi foreigner to. Isa tong philosopher, ang pangalan niya ay si John Stuart Mill. Saan na ba ako? Ayan. Ay, sabihin ko muna to. Balik ko lang In theology, there is a technical distinction between internal righteousness of God and external righteousness of God. Alam ko medyo boring tong topic na to, pero gusto kong mas maunawaan ninyo kung ano nga ba yung dahilan kung bakit mapagmahal yung Diyos. Nananatili siyang mapagmahal at nananatili siyang mabuti sa kabila ng mga bagay-bagay na nakikita nating pangit na nangyayari o masamang nangyayari sa mundo. There is a technical distinction between internal righteousness of God and external righteousness of God. Ang ibig sabihin ko, that what God does externally, kung ano yung ginagawa niya externally, yung kanyang pinamamalas at dinidisplay externally, is always perfectly consistent with what He was internally.
yung pagiging mabuti ng Diyos ay same na same sa kung sino siya mismo internally. Kaya hindi pwedeng questionin ng tao kung gaano kabuti yung Diyos dahil siya mismo yung ultimate good. Siya yung standard ng pinakamataas na kabutihan. Kasi siya mismo yon internal. Para kung sinasabing walang pagkakaiba yung prutas na bunga sa puno nito. Pag sinabi mong apple, yung puno, apple din yung bunga. Hindi pwedeng maging mansanas yung bunga, ay, parehas pala yun. Hindi pwedeng maging santol yung bunga, tapos yung puno, mansanas. Kaya mabuti yung Diyos kasi internally, siya mismo ay mabuti. He is loving because He is love. He do good things because He is good in nature. Naiintindihan niyo ba yun? Okay. Now, parang ang lungkot nyo dito sa pinag-uusapan natin. Sobrang seryoso nyo, di ba? Minsan lang naman to, minsan lang. Kasi yung topic natin sa buong isang buwan ng May is about the great love of God. Tapos saktong-sakto ngayong May, sobrang daming nangyayaring sakuna. Tapos karamihan ng involved bata. Tapos habang pinag-iisipan ko, may mga naririnig ako nagtatanong dun, wala naman talagang Diyos. Mga agnostic ba? Gusto nila walang Diyos. Nakikita ko sa mga comment, kasi chismoso rin ako, marites din ako minsan eh. Tinitingnan ko yung mga comment, parang sinasabi nila, kung may Diyos, bakit nangyayari yan? Bakit ganito? Hindi, di ba? Dami nilang tanong. So, baka kayo rin kasi nagtatanong, and I want to answer this dito sa congregation natin. Magkaroon kayo ng deeper understanding kung sino ba talaga yung Diyos natin. Okay. So, punta tayo kay John Stuart Will. Wait, sorry ah. His behavior is pure because his being is pure. Kaya siya tinatawag na holy. Okay? Hindi ko lang nasabi. Yan, si John Stuart, ito yung criticism niya sa mga Kristiyano. That Christianity and Judaism both teach God is all-powerful and all good. Yan yung attribute ni God na tinatamaan pag tungkol sa suffering and evil. Sa bad things. Tatamaan talaga yung pagiging all-powerful niya at saka pagiging benevolent niya. O omni-benevolent and omnipotent. Yan. Sabi yan ni John Stuart Mill. Ito yung criticism na sinasabi niya. Being all-powerful and all good of God is not true. Why? Because he looked at the world is filled with pain, suffering, and evil. And he says, if God is all-powerful and allows evil things, then he cannot be, or he cannot possibly be all good. Kung siya daw ay all-powerful at inalaw niya na yung evil ay mangyari sa mundo, pati yung mga suffering and pains, eh ibig sabihin pala, hindi siya talaga all good. O ito pa yung isa niyang sinasabi. But if God is indeed all good, kung totoo daw pala na yung Diyos ay all good, talagang mabuti. And yet, we still find this problem of pain, suffering, and evil, then God cannot be all-powerful or God is powerless to overcome evil. Wala naman pala siya talagang kakayahan para i-overcome yung evil. Para bang sinasabi niya, hindi mo pwedeng pagsamahin yung Diyos
na all-powerful at all-good. Kasi kung talagang powerful yung Diyos, bakit may evil? Ibig sabihin, wala siyang kakayanang i-overcome o manalo sa evil. Ngayon, kung talaga namang all-powerful siya, o all-good siya, bakit hindi niya matalo? Ibig sabihin, hindi siya all-powerful. Question niya yung bagay na to. At sana hindi kayo ganon. God is good. God is all-powerful, and He is just. Ito pa yung sabi niya. If evil is here, then God must be either not omnipotent. Omnipotent, yan yung all-powerful. Or not omnibenevolent, all-good. But the one thing Professor Mill overlooked was the concept of what? Kasama sa attribute ni God, yung pagiging just. Question niya yung dalawang attribute ni God, yung pagiging all-powerful at pagiging all-good, pero hindi niya naisip na may attribute si God ng pagiging just. Ano yung just? Yung alam niya yung judgment. God is all good, all powerful, and He is just. And men violate that justice. But God demonstrate His love. Diba? Palakpakan natin yung Diyos. Sa kabila nung violation na ginagawa ng Diyos, sa standard na sinet ng Diyos. Sa kabila ng ginagawa nating mga mali, dinemonstrate niya pa rin yung kanyang love. Basahin natin to. Ito yung pwedeng mag-justify dun sa sinasabi kong God is just. He is all-powerful, all-good, and He is just. Pakinggan niyo ito na maigi. Ha? Bago ako magsimula dito sa verse, ito likas to sa tao. Halimbawa, merong isang bata, minor, less than 5 years old, ni-rape. Pagkatapos ni-rape, pinatay. Alam mo yung pakiramdam sa puso mo? Parang gusto mong ikaw yung pumatay dun sa taong gumawa nun. Bakit kayang-kaya nating sabihin sa madaling, walang dalawang pag-iisip, yung salitang, bitayin na yan. Dapat sa mga ganyan may bitay eh. Why? Because of the so-called just. Naintindihan nyo ba? Kasi may justice. Hindi pwedeng mawala yon sa attributes ng Diyos. Kaya ikaw mismo yung gustong humatol sa ibang tao eh. Kasi inside of you, merong kakayahan na mag-judge. Because of that so-called justice. Isa pang question yung, sino yung magsasabi sa inyo, yung pagpatay at pagsisinungaling ay parehas na kasalanan? Ha? The Bible tells us so.
Pero how we judge that? How we judge that? Mas masama yung pumatay kaysa magsinungaling. Mas masama yung mag-rape kaysa magnakaw. Ganyan tayo mag-judge. Mali-mali eh. Pero yung Diyos, hindi yan yung way ng kanyang justice. Iba. Kaya you cannot question His justice. Yung pagiging just niya, hindi natin pwedeng questionin. Basahin natin to. Ano to? Panahon to ni Abraham. Okay? Ito yung panahon na yung Sodom and Gomorrah ay ginudge. Binigyan ng verdict. Tutupukin. Gugunawin yung lugar na yon. Sabi dito, then the Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin is so grievous. Sobrang tindi. To the highest level, parang ganyan. Nung binabasa ko yan, yun yung explanation dyan. Sobrang tindi. Yung standard ng pagiging matinding kasalanan, inabot na nila eh. Parang nilagpasan pa nila. Kaya nag-decide yung Diyos. That I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. Then men turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Anong ginawa ni Abraham? Naging bayani siya ng Sodom and Gomorrah. Anong ginawa niya? Sabi niya sa Diyos. Then Abraham approached him and said, will you sweep away the righteous with the wicked? Anong ibig sabihin niyan? Paparusahan mo ba yung mga righteous people kasama ng mga makasalanan? Sabi niya sa Diyos. Parang question niya ba yung pagiging judge ng Diyos? Alam niyo nung bata ako, may mga pagkakataon na yung mga kapatid ko, hindi sila umaamin sa kasalanan nila. Ganon din naman ako. Sa mga pagkakataon na ganun yung ginagawa namin, yung tatay ko, ito yung judgment. Lahat kayo papaluin ko. So, yung tatay ko, wala siyang concern dun sa salitang justice. Kasi, he is willing to punish the innocent with the guilty. Paparusahan niya pati yung mga inosente dahil wala lang umaamin kung sino talaga yung may kasalanan. Oh. We do that. Most of the time. Nilalahat natin. Halimbawa, pag sinabi nating waray, warpick na yan. Ay, sorry, may waray ba dito? Waray kasi kami. Waray pera. Di ba nilalahat natin? God will not do that. Let's continue. Sabi niya dito, sabi ni Abraham, nakikiusap siya kay God. Kasi tutupukin na nga ni God yung Sodom and Gomorrah. What if there are 50 righteous people in the city? Lord, ang kausap niya dyan si Lord, si God. Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Kinakausap niya yung Diyos. Pwede mo ba silang pagbigyan kung meron man lamang 50 na mababait doon, na sumusunod sa'yo? Anong sabi ng Diyos? Far be it from you to do such a thing. Hindi. Siya pa rin yun. To kill the righteous with the wicked. Treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you. Will not the judge of all the earth do right? Yung Diyos daw ng langit at lupa, hindi daw ba gagawin yung tama? The Lord said, if I find 50 righteous people, ang galing makipaghagal ni Abraham sa part na to. Alam mo kung bakit? Kasi marami siyang kamag-anak doon, tsaka mga kaibigan. Kaya nung sinabi ng Diyos na tutupukin niya na yung Sodom and Gomorrah, nakikipag-rebat pa siya sa Diyos. Ito,
The Lord said, sabi ng Diyos, if I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. Now, anong conclusion dyan? God is saying, not only, I will never, ever, ever punish the innocent with guilty. Hindi ko paparusahan yung mga inosente dahil sa mga guilty. Ano pang gagawin ko? I am willing to spare the life and be merciful to the wicked for the sake of the righteous. Yan yung sinasabi ng Diyos yan. Willing ako na buhayin yung mga makasalanan para sa mga makikita kong righteous na people. Ganon kabuti yung Diyos. Then Abraham spoke up again. Diba? Ang lupit na ito. Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes. Alam niyo yun, kinonsider niyo yun. Wala naman talaga siyang kwenta. Tapos nakikipag-rebut siya sa Diyos. Pero sabi niya, what if the number of the righteous is 5 less than 50? Will you destroy the whole city for lack of 5 people? If I find 45, sabi ng Diyos, I will not destroy it. Oh, rumibat ulit si Abraham dyan. Ang sabi niya, once again, he spoke to him, what if only 40 are found there? Wala nang 50, wala nang 45, 40 na lang, yung mabubuting tao doon, yung mga righteous people. Ano sabi ng Diyos? For the sake of the 40, I will not do it. Gaano kabuti yung Diyos dyan? Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30 can be found there? 30 na lang, Lord. Talagang, ano ba? Sabi ng Diyos, I will not do it if I find 30. Rumibat pa rin siya. Ano sabi niya? Now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there? Ano sabi ng Diyos? For the sake of 20, I will not destroy it. Then he said, may the Lord not be angry, but let me speak just one more. What if only 10? Ano sabi ng Diyos? For the sake of 10, I will not destroy it. But you know what? Wala siyang nakita kahit isa. Kahit si Lot na pamangkin ni Abraham, iba rin mag-isip eh. Isipin mo ba naman, ikaw tatay ka, ipaparape mo yung mga anak mo? Hindi naman natuloy. Pero nung pumunta yung mga anghel sa bahay ni Lot, yung pamangkin ni Abraham, hindi ko na bebasahin, pero kwento ko na lang. Pinuntahan sila ng mga tao dun sa bayan. Tapos sabi nila, ilabas niyo yung bisita niyo, yung mga anghel, yung tinutukoy. Ilabas niyo yung bisita niyo para ma-rape namin sila. Sabi ng mga tao dun. Ang tindi talaga. Ano sabi ni Lot? Hindi, wag niyo na sila rapein. Ito yung 2 kong anak, hindi pa sila nagagalaw ng kahit na sino. Ibibigay ko sila sa inyo para sila yung rapein niyo. Iba rin mag-isip si Lot. Yung pag-iisip niya, wala ring justice. He is not good. O in-spare ng Diyos yung buhay ng pamilya ni Lot. Kasama yung asawa niya, yung 2 niyang anak. Isasama pa nga sana yung mga bayaw, ay mga manugang, yung nangakong aasawahin yung mga anak niya, pero hindi sumama eh. So, 4 sila, yung si Lot, yung lalaki to si Lot pamangkin ni Abraham, yung asawa ni Lot, tapos yung 2 nilang babaeng anak na pinaparape ni Lot dun sa mga gustong mang-rape sa mga anghel. Niligtas sila ng Diyos dahil kay Abraham. Nung umalis sila, ano nangyari? Ito na yung kwentong yun eh. Lumingon yung asawa. Sabi kasi wag titingin. Nung lumingon yung asawa ni Lot, naging bato yung asawa niya. Alam niyo na tong storyang to? Ngayon, pagkatapos nilang pumunta sa isang bayan, pumunta sila sa bundok. Yung mga anak ni Lot, ang tindi. Ginahasa nila yung tatay nila.
Nilasing nila, tapos nagpabuntis sila sa tatay nila. Subukan yung isipin gaano kasama yung lugar ng Sodom and Gomorrah. Parang normal na normal sa kanila yon. Kasi even yung isipan ni Lot, di ba? Pati yung mga anak niya. Ganun mag-isip. Nilasing nila si Lot, tapos ni-rape nila si Lot, yung tatay nila. Pero niligtas sila ng Diyos. Anong ibig kong sabihin dito sa verse na to? Kaya niyang iligtas yung mga makasalanan for the sake of the righteous people. Kaya ka nandyan. Tinanggap mo si Kristo. Siya yung righteous eh. Siya yung nag-iisang righteous. At in-spare niya yung life natin ng Diyos dahil kay Kristo. Naintindihan niyo ba yon? Now, para mas lumalim pa tayo dito sa pagkaintindi natin. Sabi dito, will not the judge of all the heaven and all the earth do what is right? Hindi ba alam ng Diyos kung ano yung tama na dapat niyang gawin? Bakit natin siya kini-question? Last week, pinag-usapan din natin to. Bad things happen to good people. Sino nagsulat niyan? Si Kushner Bandwagon. It's a best-selling book sa Amerika. Ang mali talaga sa title niyan, wala namang kasing good people. Hindi sila naging good. So kung tatanungin mo, bad things happen to good people. Why bad things happen to good people? Ang gustong sabihin ni Kushner ay, walang kinalaman yung Diyos dyan. Diba? Parang gusto niyang sabihin sa mga tao, walang kinalaman yung Diyos. Pero pag sinabi mo yun, parang sinasabi mong, He is not sovereign. He is not all-powerful. It so happened that there is a justice for everything. Sabi dito sa Romans 3:10, ano sabi? All have turned away. Mali. Pwede mong malabas yung verse ng Romans 3:10. Mali ito eh. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Inulit pa yan ng inulit. That's from Psalms. Inulit yan dito sa Romans 3. At sinabi pa dyan sa Romans 3:23, kung di ako nagkakamali. Ano sabi? For all have fall short for the glory of God. Walang nakarating o walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung kaluwalhatian? The standard of goodness, the standard of righteousness, the standard of being holy. Wala ni isa. Anong ibig sabihin? Guys, makinig kayo sa akin. Lahat kayo naka-predestined to die and to suffer dun sa eternal evil. Naintindihan niyo ba ako?
Nagigets niyo ba ako? Wala ni isa. Paano yung mga mabubuting tao? Tingin lang nila mabuti sila. Pero sinasabi sa Biblia, and I believe in the Bible. Kung di ka naniniwala sa Bible, sasabihin mo mali ako. Pero kung naniniwala ka sa Bible, sasabihin mong tama ako sa sinasabi ko. Dahil sinasabi ng Bible, wala ni isa. Kahit isa. Ang problema, there are no good people. Entitled lang tayo masyado. Self-righteousness. Sinasabi natin yung salitang, makinig ka, hindi ko deserve to. Hindi niya deserve yan. Hindi ko deserve to. Bakit nangyayari sa akin to? Hindi ko deserve to. Paano ako nakakasigurado? Sa salitang hindi ko deserve yung mga nangyayaring masama sa buhay ko. No one is righteous. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Halimbawa, kasama natin si Jesus Christ sa lugar na to. Tapos, sasabihin niya sa'yo, I'm going to make a promise that for the rest of your days in this world, I am not going to allow anything evil happen to you. Kapangako ni Jesus Christ yun ngayon. Halimbawa, nandito na siya, second coming na yun. Hindi, halimbawa lang makakausap niyo siya. Pakinggan niyo ako. Tapos papangakuan ka niya. Sabi niya, sa buhay mo, dito sa lupa, nangangako ako sa iyo, wala na mangyayaring masama sa iyo. Lahat ng mangyayari sa iyo maganda. Kaya nga, we are excited as believer sa second coming kasi ito na talaga yun. Magiging totoo. Kung makakausap mo ng personal si Jesus Christ, yan yung sasabihin niya. Totoo talaga. Hindi mo na kailangang mangarap kasi iniintay nga natin yung pagbabalik ni Jesus Christ. At wala na mangyayari sa inyong masama pagkatapos nun. It's His promise. Naalala ko, nung bata ako, pag nasasaktan ako, every time na may nasusugatan ako, nadadapa ako, meron akong mama na nagko-comfort sa akin. Hello? Ganun din ba kayo? Tapos, wina-wipe niya yung aking luha. Pero every time na darating yun, tumutulo pa rin yung luha ko, hindi tumitigil. Tapos kinabukasan, madadapa ulit ako, iiyak ako, tapos sabihin ng mama ko, dito lang ako, poprotectionan kita, wala nang mangyayari sa'yo. Di ba, i-comfort ka niya? So, it's comforting na meron kang nanay na mag-aalaga sa'yo o tatay. Pero yung sinasabi ni Jesus Christ, na sinasabi ko sa inyo kanina pa, sa pagbabalik niya, iwa-wipe niya yung tears natin. Anong ibig sabihin nun? Wala nang suffering. Wala nang evil. Wala nang pain. That's why yun yung iniintay nating lahat. Pero ngayon, wag ka muna mangarap. Kasi ito yung sinabi talaga sa Bible. Oh, basahin mo. Wala siyang pinangakong ganun. Habang nabubuhay pa kayo ngayon, hanggat hindi pa siya bumabalik muli, ito yung sabi sa Bible, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world, you will have hindi, Christian na ako, dapat wala na nangyayaring masama sa akin. Wait. Basahin natin yung Bible. Wala siyang pinangakong ganun sa atin. In this world, you will have
But take heart, I have overcome the world. So wag kang umasa sa pangakong inimbento mo lang sa isipan mo. Hindi pinangako ng Diyos na hindi ka makakaranas ng suffering, ng evil things, ng bad things. Ito, I can say, ito sa akin lang to most of the things will happen to you here on earth will be tragedy. Ibibigyan ko kayo ng moment. Konting moment, mga 5 seconds, basahin nyo na maigi yung sinulat ko dyan. Most of the things will happen to you here on earth will be sasaktan ka ng mga taong mahal mo, mawawalan ka ng trabaho, malulugi negosyo mo. Ito yung malupit. Mamamatay lahat ng mahal mo sa buhay. Is it not tragedy? Gusto ko maintindihan nyo to. Naguguluhan ba kayo? I-explain ko na maigi Meron kasing tinatawag na proximate and ultimate. Highlight na to, pakinggan nyo maigi. What is proximate and ultimate? Proximate is a proximity. Yung malapit na pangyayari, yung saktong-saktong pagkakataon, proximate. The horizontal plane. Earthly level, proximate. Yung mga pangyayari dito sa mundo, proximate. We deal with bad things every day, and that is proximate. Kaya nauso tong verse na to Paborito natin yung mga mananampalataya. And we know, Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to? Parang wala akong kausap. Pain is bad, suffering is bad, the death of loved one is tragic to us. And the Bible doesn't want to sugarcoat it. The Bible doesn't want to say evil is illusion. We need to pretend that evil doesn't exist. Walang sinasabing ganun yung Bible Ang sinasabi ng Bible, evil exists. Totoong may evil. But we need to know the proximate and the ultimate. The proximate realm that happened to us that are bad, but God stand over and above the proximate realm. Yung Diyos natin, mas mataas siya dun sa proximate na pinag-uusapan natin ngayon. He is above. God is on the vertical realm. And He is transcending the horizontal realm, and He has the power to take bad things. Pakinggan niyo to. He has power to take bad things that happens to you and make it contribute. Make it contribute. Ultimately, for your good. Tatagalugin ko ba? Yung mga bagay na nangyayari sa yung masama,
pwede niyang gawin yan na mag-contribute sa bagay na napakagandang mangyayari sa iyo ultimately. Ayun ba yung sinasabi diyan? And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yung mga bagay daw na nangyayari sa'yo, pinagsasama-sama, pinagtagpi-tagpi, para saan? To His purpose. Para sa ikabubuti mo, ultimately. This is ultimate. If ultimately all of these proximate miseries, tragedies, grief and suffering, and bad things that we experience are taking place, if ultimately God is using these things, ginagamit ng Diyos yung mga masamang pangyayari sa buhay mo, pakinggan mo to. Kung ginagamit daw ng Diyos, ultimately, yung mga bagay na nangyayari sa'yo, to bring them about for good, then ultimately, it is good that they have happened to us. Tatagalugin ko Kung yung mga bagay-bagay daw pala na nangyayari sa yung masama, ay ginagamit ng Diyos para ma-contribute yung mga bagay na mangyayari sa iyo na maganda sa hinaharap. Ang ibig sabihin, lahat na nangyayari sa iyo ngayon na masama ay mabuti para sa iyo. Hindi niyo pa rin naintindihan? Tinagalog ko na nga. Kung yung mga nangyayari sa yung bagay na hindi maganda ngayon, kapatid, ginagamit ng Diyos para buuhin yung bagay na napakaganda para sa iyo sa hinaharap. The ultimate good. Eh di lahat na nangyayari sa yung masama ay mabuti pala para sa iyo. Kaya sasabihin mo, buti na lang hindi ako nakapasa sa no? Kasi kung hindi ako naging negosyante. Buti na lang pala, nagkasakit ako ng ganitong oras kasi kung di ako nagkasakit ngayong oras, sasakay sana ako dun sa bus na nabunggo. Namatay lahat ng sakay. Buti, naintindihan niyo na ba yung sinasabi ko? Yung masamang nangyayari sa iyo ngayon, isa lang kasi yung tingin mo, yung perspective mo, masyadong selfish. Masyado mong tinitingnan yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo na para bagang lahat ay masama. Pero kung sinasabi ng Biblia na lahat na nangyayaring masama sa iyo ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti mo at sa purpose na gusto niyang gawin sa buhay mo, ibig sabihin lahat na nangyayari sa iyo, kahit masama pa yan, mabuti yan para sa iyo. Kaya, pag meron ditong bata, nagsabi sa akin, hindi ako nakagraduate sir. At sabihin ko sa kanya, mabuti para sa'yo. Baka may plano yung Diyos na iba. Amen? Hindi ka magmumukmuk. Tama ba ako, uy? Uy. Hindi, nagmumukmuk tayo Masyado tayo nakatingin dun sa proximate, yung kitang-kita ng mata nating pangyayari. Pero hindi natin na-visualize yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Ito yung sinasabi ko kanina pa. Hindi nyo lang siguro naintindihan. Akala mo masama kitang-kita mo, sama. Nagkasakit yung anak ko, nangayayat siya. Ang sama nito, nalugi yung negosyo ko. Niloko ako ng partner ko. Hindi ako nakagraduate. Bumagsak ako sa isang subject ko. Di ba, Luis? Saan na yun? Wala pala dito. Proximate yung nakikita natin.
That's why I am introducing to you the so-called ultimate good. Maki-question mo ba yung Diyos? Hindi mo alam yung purpose niya. Maganda na ba yung usapan? 2 oras pa to. Naiintindihan niyo na siguro. Tapusin ko na? Ito ayaw ng salita ng Diyos. Gusto na agad tapusin. Woo! Saan na ba ako? Ultimately, it is good that they happen to you, the bad things, because the Lord has purpose for the ultimate good of you. The Heavenly Father never allow anything to happen to you that is not good, that is not for your ultimate good. Sorry. Ulitin natin. The Heavenly Father never allow anything to happen to you that is not for the ultimate good. Naririnig mo ba ako? Say amen. Wala siyang inalaw na bagay na mangyari sa'yo na hindi magko-contribute sa ultimate good na pinaplano niya sa buhay mo. Mas marunong ka lang sa Kanya. Amen? Here's the story. Merong isang hari, tapos meron siyang servant. Yung servant niya na to ay naniniwala sa Diyos. Laging sinasabi ng servant na God is good all the time. All the time. God is good all the time. Lagi niya sinasabi to. Medyo naririndi na nga yung hari eh. One time sila ay nangangaso. Naghahunt sila ng hayop. Tapos yung hinahunt nila, nakalapit sa hari. Kinagat yung hari, naputol yung daliri niya. Tapos yung servant, niligtas niya yung hari, pinatay niya yung hayop. Tapos nung nakita niyang naputol yung daliri ng hari, sabi niya, God is good all the time. All the time, God is good. Sabi ng hari, loko-loko to ah. God is good all the time? All the time God is good? Putol yung daliri ko? Anong ginawa niya dun sa servant? Pinakulong niya. Sunod na araw, sabi ng servant sa kulungan, God is good all the time God is good. Sunod na araw, nakakulong yun ha, iba di ba? O, kita nyo na? Sana ganun kayo, pag nakulong kayo, wag naman. Sasabihin nyo sa kakakulungan, God is good all the time God is good. Nangaso ulit sila, yung hari, kasama yung ibang servant niya. Putol daliri niya. Pero ngaso sila. Ano nangyari? Nahuli sila ng mga tao na naniniwala na yung pag-aalay ng tao sa Diyos nila ay tama. Parang indigenous people, isang tribo, hinuli sila, tapos inalay na yung mga kasama niya, tapos siya, iaalay na rin yung hari, iaalay na, papatay na yung hari. Nakita nung leader ng tribo, ay, putol yung daliri niyan. Hindi yan complete, hindi yan magiging okay na offer. Pakawalan nyo na yan, sabi nung leader ng mga tribo. Anong ginawa ng hari? Uwi siya. Sabi niya, God is good all the time God is good. Pinuntahan niya yung servant niya na pinakulong niya, sabi niya, God is good all the time God is good. Halika na nga dito, lumabas ka na dito. Pinalabas niya. Sabi nung hari, alam mo ba, kundi dahil dito sa putol kong kamay, patay na rin ako ngayon. Salamat. God is good all the time God is good. Sabi niya dun sa servant, pero nagtataka ako, ba't mo sinasabing God is good all the time God is good? Pinakulong na nga kita. Sabi niya, nung servant. Paano ba naman hindi mabuti ang Diyos? God is good all the time God is good. Kung hindi niyo ako pinakulong, kasama ako sa inalay. Hindi putol daliri ko eh. Patay na rin sana ako ngayon, hari. God is good all the time God is good.
You don't know the purpose of everything. You are not God. You cannot question Him. Again, the Heavenly Father never allow anything to happen to you that is not for your ultimate good. Okay? Now, if you could believe that, if we could believe this, na walang ginagawa, walang nangyayari sa buhay mo, na hindi para sa ultimate good, kaya mong harapin lahat ng bagay. Amen? Ba't di ka maniwala? Hindi ka magreklamo. Maniwala ka na lang kaysa magreklamo. Ang haba pa pala nito. May time pa ba ako? Konti. Itatalon ko na. Sana may pagkakataon pa ako. Ang haba kasi nito eh. Sabi ni Pastor Nick sa akin, isang semester nga yung pinag-aaralan eh. Try mong i-shortcut. Mahirap talaga to i-discuss, pero I hope you learn. I hope you understand. Kaya ako to sinasabi kasi nga distorted na yung pagkakaintindi ng tao sa goodness ni God. Akala natin wala siyang kinalaman sa mga namamatay. Akala natin wala siyang alam at nagugulat siya sa mga pangyayari. Pero ang totoo, He is supreme. He is sovereign. He is all-powerful. Everything, He is in control. Meron lang tinatawag na permissive will. Hindi yun yung perfect will niya, pero meron siyang permissive will. Pinahihintulutan niyang mangyari yung mga bagay-bagay para mas maging perfect yung will niya sa buhay mo. Amen? Tatalo na ako. Gusto ko pa sana sabihin to. Ito na lang yung verse. Sabi dito, even though I walk through the darkness of valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dapat ganyan yung mindset mo. Kahit na alam mo na nandito tayo sa proximate realm, sa lugar kung nasaan yung napakaraming suffering, dapat ito yung lagi mong sinasabi. Kahit na lumalakad ako sa madilim na mundo, hindi ako matatakot sa kasamaan. Kasi alam ko, you are with me. God. Pwede mong sabihin yan sa Diyos. Your rod and your staff, they comfort me. Psalms 23:4. Take note mo yan, maganda yung gamitin para pag pinanghinaan ka, feeling mo, ang sama-sama na nangyayari sa'yo. Huwag ka matakot. God is major in suffering. Minaster niya nga yan eh. Sa Via Dolorosa. Alam niyo ba yung Via Dolorosa? Ang kalsada ng kalungkutan at kapighatian. Ano yun? Yung nilakaran ni Jesus Christ, dala-dala niya yung krus ng Kalbaryo. It's a suffering road. Via Dolorosa. Minaster niya yan. Pinakita niya yan sa inyo. Na siya mismo. Isipin mo yun. Kung wala siyang kinalaman sa evil, sa masamang nangyayari, kung hindi siya accountable at responsible, pwede mo bang sabihin hindi alam ng Diyos Ama na ipapako sa krus yung kanyang Diyos Anak? Yung kanyang anak na si Yesu Kristo? Di ba hindi? Alam mong nakaplano yun. Alam ng Diyos lahat. He is all-powerful.
Meron tinatawag si R.C. Sproul, isa sa mga pinapakinggan ko. Isang teacher to na theologian. Meron siyang libro. Ang tawag doon yung Surprised by Suffering. Ano yung surprised by suffering? Kasi pwede natin sabihin na, wait lang, pastor, yung suffering na yan, para na yan sa mga hindi mananampalataya. Kasi nakikita naman natin may batas. Merong law. Di ba? May justice. So, tayong mga Kristiyano, sana hindi naman lang na nangyayari sa atin yung mga masamang nangyayari sa mga hindi mananampalataya. Walang pinapangakong ganun sa Bible. Kaya, huwag kang matulad dun sa nakasulat sa surprised by suffering. Ano yung surprised by suffering? Yung nagugulat tayo sa nangyayari. Halimbawa, pag may nabalitaan ka, nadisgrasya yung anak mo. Ha? Nadisgrasya yung anak ko. Lord naman, naglilingkod kami sa'yo. Bakit Ha? Wait. Surprise? Punta ka sa doktor, nagpa-check up ka, overall check up. Sir, may stage 4 cancer ka. Sama ng loob mo kay Lord. Naglingkod ako sa'yo. Surprise! Ba't nangyayari to? Bakit na-hospital yung kamag-anak ko? Bakit nasusurprise ka? Hindi mo kasi binasa sa Bible. Hindi surprise yun. Sinasabi niya, dito sa mundong to, magkakaroon ka ng maraming problema. Biblical. Parang sinasabi kong walang magandang mangyayari, ano? Hindi. Kaya yung sinasabi yon para manampalataya ka sa Kanya. Para manalangin ka sa Kanya. May discussion nga kami nung Wednesday ba yon? Nakalimutan ko. Nung Saturday, sabi ni Sir Jasser, para mag-pray ka. Kasi hindi ka na nagpe-pray. sabi sa akin ni Sir Jasser. So medyo may maliit kaming devotion every Saturday morning. Para daw mag-pray ka. Kasi nakakalimutan mo na madalas mag-pray. Kasi pag may problema ka lang, tsaka ka nagpe-pray. Pag masaya ka, hindi ka nakapag-pray para magpasalamat. Yun sabi niya. Oo nga. The Bible will never promise Christians will not suffer. Ayun, basahin natin yan. Dear friends, ano sabi? Do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Kung may mga pagsubok daw, kung may mga suffering daw na mangyayari sa'yo para matest ka, huwag ka daw masusurprise. Na para bang may kakaibang nangyayari, hindi ito pagiging Kristiyano yung problema. Mananampalataya ka man o hindi, may problema eh. Mas maganda ng mananampalataya kang may problema kasi may Diyos ka. Amen? Palakpakan natin yung Diyos. Binibigyan kanya ng chance para tumawag sa Kanya. Sobrang negative lang natin mag-isip eh. That's why there's a church. There's a people that encourage people also. Nagpapaunawa ng mga nakasulat sa Biblia. Kasi i-imagine tayo ng sarili nating Diyos. Akala natin ay siya yung Diyos na yung pagka-perfect niya ay kahit na masama ka, walang justice. Para bang kahit na rebelde ka, binibless ka niya at wala siyang ginagawa kundi i-bless ka lang niya. He is just. Amen? But the good thing is, wala siyang pinangakong puro kagandahan lang ang mangyayari. Pero may maganda. Ultimate good. Ang sinasabi ko lang dito, yung mga pangyayaring maliliit na bagay, proximate. Magsasangkap-sangkap yan.
magko-contribute para mangyari yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Maaaring hindi dito sa mundong ibabaw. Meron pa ba? Yan. Ito yung sabi niya sa 13 ng 1 Peter 4. But rejoice in as much as you participate in the suffering of... Kasama ko ba kayo? Basahin nga natin. But Amen? Mas matindi nga yung dinanas ni Jesus Christ, di siya nagreklamo para sa'yo. The Bible will never promises Christians will not suffer. Actually, the Bible promises that we will suffer. But with this promise is the promise of God's triumph in our suffering, through our suffering, over our suffering. Amen? Let's continue. God is working over and above the ultimate controls, the proximate realm. Yung magandang hinaharap, kontrolado yun. Kontrolado niya yung mga nangyayaring hindi maganda sa'yo sa proximate. Di ba? Naintindihan niyo ba to? So that all things work together for good to those who love the Lord and were called according to His, yan yung Romans 8:28. Amen? May mga taong may sakit, tulad ng cancer, tinatanong nila yung Diyos, nasan ka? May Diyos ba talaga? Yung kanta nga ni Gary B. Ano yung kanta ni Gary B? Natutulog ba ang Diyos? Pero kung ako'y nasa kalagayan nila, yung may cancer, sobrang hirap na siya. May mga cancer yung tumatagal ng mga 5 years, 10 years, pero buhay pa rin sila, hindi sila makapagpasalamat na binuhay pa sila kahit na may cancer sila for 10 years. Alam mo yung pinaka-good thing for me, kung ako'y may cancer na ganun katagal, yung mamatay na lang ako at di na ako maghirap, that's the ultimate good for me. Kasi hindi na ako mahihirapan. Kung yun yung ultimate good for me, ba't ko questionin yung Diyos? Yung iba, sinumpa nila yung Diyos, Kristiyano sila, mananampalataya sila, nung nagkasakit sila, tapos hindi gumagaling yung sakit nila, kinalimutan nila yung Diyos. Eh di hindi napunta sa ultimate good. Pero kung dahil sa sakit mo, mapupuri ng iba yung Diyos, wala kang sinasabing iba kundi papurihan yung Diyos dahil sa kalagayan ko. Siya yung mapapurihan yung pangalan niya. Sa kabila ng meron kang sakit o karamdaman, patuloy ka pa rin naglilingkod sa Kanya. Tinitingnan mo pa rin na yung kalagayan mo ay may purpose kung bakit. Para ma-inspire sa'yo yung ibang mga may sakit. Na kahit na may sakit ka. Di ba, naintindihan niyo ba itong sinasabi ko? Everything has a purpose for the ultimate good. Matatapos na po ako. If God is a loving God, if God is a loving God, why do bad things happens? This is the question again. Why does He allow suffering and evil? The answer? The existence of evil and the bad things
that is happening is, in the end, to the praise of His glory. To display His glory. If there is no evil, there is no sin. If there is no sin, there is no forgiveness. If there is no forgiveness, there is no mercy, there is no grace, there is no compassion, there is no kindness and love. And it is for His glory. Ang tanong ng iba, katulad nung nangyari sa Esitex, tsaka sa NAIA, 5 years old na bata. Tapos sa Esitex, 4 na bata yung nadamay sa trahedya. If God is good, if God is loving, if God is just, why? Balikan natin yan. The existence of evil and the bad things that is happening is, in the end, the praise of His glory. May magulang, sabi niya, alam mo, kung alam ko lang na magiging adik ka, sana bata pa lang namatay ka na. Kung alam ko lang yung batang yan, magiging ganyan, sana hindi ko na lang siya pinanganak. You don't know the purpose of the Lord. May mga taong ganun yung dinadasal. Pero gusto ko maintindihan nyo, God has a purpose. I don't know what. Hindi ko sigurado kung ano yung purpose niya sa lahat ng bagay. Pero isa lang yung alam ko. Siya ang may likha at may lalang ng lahat. Ang lahat ay para sa Kanya. Kung wala siya, walang tayo. Pero kahit na walang tayo, merong siya. Everything, na-create niya. Hindi selfish yung Diyos. Create niya tong lahat ng nandito. Lahat ng meron tayo. Para sa sarili niya. Dahil siya yung Diyos. Pero ganito siya kadakila. Create ka niya. Nakaparehas niya. May sariling pag-iisip. Kayang magdesisyon. Hindi niya ipinagdamot sa'yo yung bagay na yan. Pero sa kabila ng mga bagay-bagay, nagagawa natin siyang biguin, nagagawa natin siyang questionin, nagagawa natin siyang pangunahan sa mga bagay-bagay na nangyari. Na para bang mas marunong ka sa Kanya. Kung makakausap mo lang siya, ang sasabihin niya. Kapares na sinabi niya kay Job. Nasaan ka nung in-establish ko yung pundasyon ng mundong to? Sino ba nakakaalam kung anong sukat nito? Para bang sinabi niya, Job, alam mo ba lahat? Nababasa mo ba yung isipan ko? Nandun ka ba sa pasimula? Gusto lang natin pangunahan yung Diyos. Kaya maraming mga tao yung hindi naniniwala. Kasi hindi nila kinilala kung sino yung Diyos. Can we play the video? Gusto kong basahin ito. Gusto kong pakinggan nyo itong video na ito. Sir Noel? Ako na isang empleyado ng ospital. Wait lang. Bibigyan ko kayo ng background. Yung lalaking yan yung tatay
nung isa sa mga batang naipit ng truck at bus sa Esitex. He is a Christian. He believed in the Lord. Nandun yung asawa niya, anak niya, yung ka-churchmate niya, tsaka yung anak ng ka-churchmate niya. Namatay dun lahat. Siya yung lone survivor. Siya lang yung nag-iisang nabuhay. Inipit ng truck tsaka ng bus eh. Pakinggan niyo kung ano yung sinabi niya. Tapos may narinig ako na isang empleyado ng ospital, sabi niya, siya lang po yung natitira doon sa loob ng van. Ako daw yung survivor. Hanggang sa nadurog talaga yung puso ko. Grabe. Sobrang bigat. Nag-flashback na lahat sa akin na yung mga sakay ko, pinagkatiwala sa akin yun. Yung hipag ko, yung anak, asawa ko, yung kapitbahay namin. Sa akin pinagkatiwala yun, tapos wala akong nagawa. Ako lang daw yung nakasurvive. Grabe durog talaga ako. Grabe durog talaga ang puso ko. Hanggang sinabi ng pulis, sir, kailangan mo talaga pumirma kasi kakasuhan natin yung bumangga sa inyo. Naniwala na po ako na hindi ako yung may kasalanan daw kasi wala talaga ako maalala. Kaya, ayun, tinuloy namin hanggang sa naisip ko na nananaginip ako. Kaya nung nakita ko sila, sabi ko, masaya na ako na pinahiram kayo ng ilang araw sa akin, panahon, taon. Alam ko sa pagdating ng Panginoon, kayo ay nakahanda na nag-aantay. Kaya malaking challenge sa akin na buhay, sa amin lahat, sa ating lahat, na maghanda tayo kasi malapit ng Panginoon. Kaya pagdating ng lahat ng mga tao, kita ko, support nila. Sila ay pinadala ng Panginoon para kami i-comfort. Masaya na po ako. Sige po. So, ngayon po na alam ko po na namatayan din pala yung isang tatay na katulad ko. Ang mensahe ko po sa kanya ay kumapit siya sa Panginoon. Kumapit lang siya sa Panginoon, siya ang magbibigay ng comfort. Panghawakan niya ang pangako ng Panginoon na may pagkabuhay na maguli. Na darating siya sa second coming. Nauna man yung kanyang anak, nauna man yung aking asawa, anak, kaibigan. Pero ang pinangahawakan ko lang yung pangako niya sa Bible na sinabi niya na darating siya sa namaguli sa second coming. Thank you po. Alam niyo ba yung kaso na kinaso nila sa Solid North? Inatras niya. Sa mahaba yung interview, 17 minutes yan, kinat lang. Sabi niya, kawawa din yung mga empleyado na nandun. Mawawalan sila ng trabaho. Hindi kasalanan ng driver kung bakit niya kami nabangga. Nakatulog siya. Gusto kong malaman niya na hindi ako galit sa kanya. Huwag na siya mag-guilty. Dapat matulog siya ng mahimbing. Yun yung mga sinabi niya. Sabi ko, grabe itong taong to. Sana lahat ng mananampalataya ganito mag-isip. Kasi pwede niyo sabihin na wala ka kasi sa kalagayan nila eh. Pastor, mananampalataya. Nasa kalagayan ng tragic na pangyayari sa buhay niya. Pero ang ginawa niya, papurihan ang Diyos. Papurihan ng Diyos. It's all for His glory. It's all for His glory. Gamitin mo yung mga pagkakataon sa buhay mo para maitaas ang pangalan niya. Pangit, maganda. It's all for His glory. He's our God. Kawawa yung mga taong nagagawa ng mabuti ng Diyos, ibinibless, pero sila ay hindi nananampalataya at tumatanggap kay Kristo. Sila, ultimate bad yung mangyayari sa kanila. Pero kayong mga mananampalataya, kahit na anong pangyayari sa buhay natin, hindi mahihiwala yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. I want to read this verse.
Pa-flash po nung last verse. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the Lord, the love of God that is in Christ Jesus Lord. Jesus our Lord. Hindi mga masamang pangyayari makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maniwala ka lang na mahal niya tayo. Let's stand up. Let's pray. Hallelujah, Lord God. We praise you this afternoon, Lord. Patuloy po namin kayong pinapupurihan at itinataas yung pangalan ninyo. Alam po namin maganda yung plano nyo sa bawat isa. Maaring hindi po namin nakikita. Maaring may mga bagay na humahad lang para makita namin yung ultimate good na gusto nyo paniwalaan at makita namin. O Diyos. Salamat sa mga pangyayari sa buhay namin na nagiging dahilan kung bakit kami mas tumatatag, kung bakit mas nakikita namin na kayo'y totoo sa buhay namin. O Diyos, nawa magkaroon ng kalinawan sa kaisipan ng bawat isang nandirito yung mga bagay na pinag-usapan namin. Kayo nawa, O Diyos, yung mapapurihan. We will praise you. Sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa mga bad things na nangyayari sa buhay namin, we will praise you because we know that you have purpose and plans for us far greater than what we see. The greater good, the ultimate good. Hallelujah, Lord God. Thank you for your Son, Jesus Christ, our Savior. Kundi dahil sa Kanya, wala na kami. Nakatakda kaming sunugin sa eternal death, sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Pero salamat sa inyong bugtong na anak. Na kahit na hindi kami righteous, tinitingnan nyo na kaming righteous dahil sa pag-obey niya sa inyo. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kahit maraming pagkakataon pa rin na kami po ay mas pinipili namin ang aming sariling kagustuhan. Pero hindi na kami maaalis sa inyong pag-ibig hanggang bumalik kami sa alabok. Alam namin yung kabutihan nyo at yung pag-ibig nyo ay mananatili sa bawat isa. Katulad ng sinabi ng tatay na driver. Umaasa kami sa inyong pagbabalik. Pero hindi ibig sabihin, O Diyos, na hindi kayo magtatagumpay sa buhay namin dito. Alam po namin, O Diyos,
na ginagamit niyo yung mga bagay upang makita na kayo ay talagang matagumpay sa buhay ng mga mananampalatayang umaasa at naniniwala, nananampalataya. We will praise you, Lord. We will glorify your name to the highest. In Jesus' name we pray. Amen.